Walang pag-atubiling nilayasan ni Christine ang lalaki na kanyang asawa. Nalaman ng babae na pinagpupustahan lamang siya ng mga ito na para bang isang bagay. Sobrang laking insulto para kay Christine ang ginawa ng mga ito. Hindi na iginalang ang kanyang pagkababae. Pakiramdam ni Christine, napakababa niyang uri na babae. 3 buwan matapos ang kasal nila ni Jake, nang malaman niya ang katotohanan ng aksidente niyang narinig ang pinag-usapan ng magbabarkada kasama ang walang hiya niyang asawa sa loob mismo ng opisina nito. Nanggagaling pa si Christine sa isang ubigayni at dito sa opisina ng asawa niya siya dumiretso para ipaalam ang magandang balita. Napakalawak pa ng ngiti ng dalaga habang papalapit sa opisina ng asawa. Bigla siyang natigilan nang may narinig siyang mga boses ng lalaki. Nagtatawanan pa ang mga ito na para bang enjoy na enjoy sa kanilang pinag-uusapan. Umandar ang pagkamarites ni Christine. Ang katuwaan lang sana ay nauwi sa masakit na hiwalayan. Kung bakit ba niya naisip na pakinggan kung ano ang pinag-uusapan ng mga iyon. Sana'y hindi na lang niya ginawa. Laking pagsisisi tuloy niya. Hindi sana nadurog ang puso niya sa araw na iyon. Napalitan bigla ng labis na pagdurusa ang tuwang nararamdaman niya. Wala sa wish yung naglaglagan na pala ng kusa ang mga luha niya na tila ba wala ng katapusan sa pagtulo. Sobrang sakit nang malaman mong pinagpupustahan ka lang pala ng magbabarkada. Hindi niya deserve ang ganitong uri ng laro. Ano bang nagawa niya sa mga lalaking iyon? At ganito ang ginawa nila. Lumuluhang aniya ni Christine. At hindi pa daw natapos ang kanyang nalaman. Sa puntong iyon, wala ng kapatawaran ang ginawa ng lalaki nang marinig niya ang salitang fake wedding. Oo, fake lang pala ang naging kasal nila ni Jake. Halos hindi siya makapaniwala. Ngunit yun ang katotohanan. Malinaw at nag-e-echo pa sa tenga ni Christine ang mga salitang fake. Fake wedding. Isang palabas lang. Sa kapanatauhan si Christine nang biglang nagsalita ang sekretarya ni Jake sa kanyang likuran. Ma'am, pasok na po kayo. Mga friend lang naman po ni Seyang nasa loob eh. Magalang na paanyaya ni Ayla. Sinisigurado muna niyang napunasan na ang mga luha niya bago siya humarap sa sekretarya at saka nagpakawalan ng peking ngiti. Ah, wag na lang Ayla. Mukhang for the boys only ang pinag-uusapan ng mga yun eh. Nakakahiya naman na mag-interrupt ako. Wika pa niya, sabay paalam sa sekretarya. Nagmamadali siyang tinungo ang elevator pababa. Mahirap na. Baka maabutan pa siya ng mga hudas na mga kabarkada ng hudyo niyang asawa. Huwag kang mag-alala anak. Sisikapin kong buhayin kita sa abot ng makakaya ko. Hindi natin kailangan ng manggagamit mong ama. Lumuluhang kausap ni Christine sa 6 na linggo pa lang na bata sa kanyang sinapupunan. Hindi na magkaundagaga pa si Christine sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Kailangang makaalis na siya kaagad bago pa malaman ng lalaki. Habang si Jake at ang dalawa pa niyang kasosyo sa mga kalukuhan na si Bruce at Andrew ay patuloy pa rin sa pag-aasaran. Hindi man lang nila alam na may nakikinig na pala sa kanilang pinag-uusapan. Nakaalis na si Christine nang magsalita si Jake. Hindi na narinig ni Christine kung papaano niya inamin sa kanyang mga barkada kung gaano niya nakamahal ang asawa niya ngayon. Humahanap lang pala siya ng tiyempo para sabihin kay Christine ang katotohanan. At nang makahingi na siya ng tawad sa nagawa niya sa kanyang asawa at para pakasalan niya itong muli. Para mag-umpisa ng panibagong buhay kasama ang mahal niyang asawa na si Christine. Nagtataka na may halong pag-alala si Jake. First time na nangyaring hindi man lang siya sinagot ng asawa.
Every now and then kasi, tinatawagan niya ito. Kung kaya, hindi pa nangyaring nagpatay iyon ng cellphone. It's already 10 minutes after 5 in the afternoon. Text, chat, at tawag na ang kanyang ginawa pero wala pa rin Christine na sumasagot. Nais lang niya namang sabihin sa asawa na maghanda ito dahil they are going to have a romantic dinner tonight. Ngayon na ang napiling araw ni Jake para mangumpisal sa asawa. And at the same time, muli na naman siyang mag-propose dito. Isang totoong marriage proposal na ang kanyang gagawin. Dahil ngayon, sigurado na si Jake sa kanyang nararamdaman kay Christine. Sa maikling panahon lang ng kanilang pagsasama, napatunayan niya kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Hindi man lang napansin ni Jake ang kanyang sekretarya na kanina pa pala nakatayo sa kanyang harapan. Nakasanayan na kasi ni Ayla na magpapaalam muna sa kanyang boss bago ito mag-log out. Bakit di siya sumasagot? Nag-alalang wika ni Jake na siya namang narinig ni Ayla. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan pa ni Ayla na sumabat. Sir? Si Ma'am Christine po ba ang tinatawagan mo? Nahihiyang tanong ng sekretarya. Saka pa napansin ni Jake na may tao pala sa harap niya. Yes. Sagot niya sa kanyang sekretarya na mahahalata ang labis na pag-alala sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Jake nang maikwento ni Ayla ang naganap nung time na pumunta ang asawa niya. Nagpanik kaagad ang lalaki. Patakbo itong lumabas sa kanyang opisina. Naiwan na lang natulala si Ayla na puno ng pagtataka. Ang way na kinikilos ng mag-asawa ngayong araw na ito. Naiiling niyang sambit. Mas lalo pang nag-alburuto si Jake. Halos hindi na makausad ang kotse niya dahil sa sobrang traffic. Rush hour kasi. Taimtim niyang dasal habang nagmamaneho na sanay naroon pa ang kanyang asawa. Na sanay, inantay lang ang pagdating niya para makapag-usap sila ng maayos. Sana Lord ganun lang. Paulit-ulit niyang dasal. Nanlulumo si Jake nang wala siyang madat ng Christine sa kanyang bahay. So, iniwan na nga siya ng asawa. Sobrang laking pagsisisi niya kung bakit ba kasi pinatagal pa niya. Kung sana'y maaga lang niyang kinausap ang asawa, sana'y hindi ito mangyayari ngayon. Na kung sana'y narinig lang ni Christine ang pinag-uusapan nilang magkakaibigan hanggang sa dulo, siguradong hindi siya layasan ng asawa. Puno ng pagsisising usal ng lalaki sa sarili. Kailangan niyang mahanap ang kanyang asawa. Kailangan niyang mahanap si Christine. Kailangan niyang mahanap si Christine para makapagpaliwanag. Halos pagsusuntukin na ni Jake ang dalawa niyang siraulong mga kaibigan. Kahit kailan, wala talagang maidulot na maganda ang dalawang asungot niyang kaibigan. Naiinis niyang bulyaw sa dalawa na siya namang ikinatatawa lang ng mga ito. Hoy pre, mahiya ka nga. You should be thankful sa ginawa namin ni Bruce. Kung hindi dahil sa amin, hindi mo mahanap ang true love mo. Seryosong aniya ni Andrew. Sandali namang natahimik si Jake dahil totoo naman ang kanyang kaibigan. Pero, teka nga lang. Oo nga, dahil sa kanilang ginawa. Nahanap niya ang true love niya. Pero sino bang dahilan para mawasak ito? Hindi ba sila din? Mga walang hiya talaga. Naibulalas na lang ni Jake. Simula nung nawala si Christine, nawala na rin ang gana si Jake sa buhay. Ni pag-ayos sa kanyang sarili, kinalimutan niya na. Kahit ang kanyang trabaho, napabayaan na rin niya. Mabuti na lang at hindi siya iniwan ng dalawa niyang matalik na mga kaibigan. Kahit pasaway ang mga ito, na kahit sabihin na ang mga ito ang dahilan ng pagiging miserable niya ngayon, pero hindi pa rin siya pinibayaan ng mga ito. Ang dalawang mga ugok niyang mga kaibigan ang siyang nag-asikaso ngayon sa kanilang mga negosyo since magkasosyo naman sila. Oo nga at may pagkasiraulo ang mga ito, pero halimaw ang mga ito pagdating sa negosyo.
Kung tutuusin, mga mabubuting tao naman talaga sila. Sa katunayan, malaki ang naiambag nila sa ekonomiya ng bansa. Ewan ba kung papaano nangyaring pinagpupustahan pa nila ang walang kamuwang-muwang na dalaga. Wake up pre, umayos ka nga, ayusin mo yung buhay mo. Pagtawanan ka ni Christine kung makita kanyang ganyan ka miserable. At isa pa, hindi mo siya mahanap kung maglalasing ka lang dyan araw-gabi, imbis na hanapin mo siya. Litanya ni Andrew na may kasama pang pangaral. Hindi maaaring pabayaan na lang nilang malugmok ang kanilang kaibigan. Tama na ang higit 2 buwang pagpaparusa niya sa kanyang sarili. Aniya pa ni Andrew na talaga namang umamin sa kasalanang nagawa nila kay Christine. At tunay na pinagsisihan na nila iyon. Kahit si Bruce, na siyang pinaka-playboy sa kanilang tatlo, nagsisisi na rin. Matagal na nilang suki ang bar and restaurant. Lahat na ata ng mga waiter at mga waitress, kilala na nila. Naging kaibigan na rin nila ang manager ng resto bar na yon dahil sa dalas nilang pagpupunta doon. Suki kung baga. Nang isang gabing naagaw ang atensyon ng tatlo nang may namataan silang bagong mukha ng waitress. Unang tingin pa lang, nahahalatang probinsyana ito at hindi pa sanay na makipagbulahan sa mga customers na naroroon. Oo nga, mukhang probinsyana ito. Pero ang taglay na ganda nito, hindi mahuhuli. Natural na ganda at hindi nakakasawa na habang tumatagal, mas lalo ka pang mabibighani. Ang totoo, halos tumutulo na nga ang laway ng babaerong si Bruce. Sa kanilang tatlo kasi, si Bruce talaga ang pinakamatinik sa babae. Si Andrew naman, seryoso na sa kanyang karelasyon dahil patay na patay ito sa kanyang kasintahan ngayon na isang teller ng bangko. At isa pa, siya ang pinakakuya sa kanilang tatlo. Ang totoo, unang nagkakakilala si Bruce at Janet na ngayon ay kasalukuyang kasintahan ni Andrew. Pero sa kasamang palad, hindi gusto ni Janet si Bruce. Halata kasi ang pagkapresko nito. Inamin ng dalaga kung sino ang gusto niya. At nagpaubaya naman si Bruce. No hurt feelings, eka nga. Masaya siyang nagkaroon ng love life ang kaibigan through him. Wala lang para kay Bruce iyon. Siya pa ba? Ang dali lang niyang makahanap ng babae. Natatawang aniya ni Bruce. At eto na nga, umandar na naman ang pagka-womanizer ng lalaki na makita ang bagong magandang waitress ng resto bar. Bruce, wag ang babaeng yan. Maotoridad na wika ni Jake. Nanlaki ang mga mata ni Bruce na kahit si Andrew naiwan pa ang kamay sa ere habang may hawak na alak ng akmang lalagok na sana ito. First time nangyari na pumalag si Jake. Dati naman, walang pakialam ang lalaki kahit ano pa ang gagawin ng mga kaibigan niya. Wow! Nakakagulat ka naman pre. Ngayon lang nangyaring nakikialam ka. Taas kilay na wika ni Bruce na talaga namang hindi makapaniwala sa inaasta ni Jake. Kaya naman, doon nagumpisa ang pustahan. Tigwa 100,000 si Bruce at Andrew once na mapasagot ni Jake ang babae. And 500,000 naman kung mapapayag niyang pakasalan siya ng babae na siya namang tinanggap ni Jake ng maluwag sa puso. Excited na ang dalawa sa kung ano ang kayang gawin ni Jake. Ito ang pinakaunang pagkakataong nagkagusto si Jake sa isang babae. Pero pilit pa rin niyang itinanggi. Katuwaan lang daw ang lahat ng ito. It was just a game. Wika pa ng binata. Duda naman ang dalawa. Ngunit tahimik lang ang mga ito. Kahit sila, excited din sa kahinginatnan. Pinagtawanan pa si Jake ng dalawa. Mukhang malabo pre. Aniya ni Bruce, kasabay ang malutong na halakhak. Tandaan mo pre, 1,200,000 ang babayaran mo sa amin kapag ikaw ang matalo sa pustahan.
Nasisihang wika ni Bruce na paniwalang paniwala sa sarili na sila ni Andrew ang magwawagi. Nang dahil sa pustahan, confident ang dalawa na ipapanalo ni Jake ang pustahan. Alam nila kung gaano kakuripot ang lalaking iyon. Kung kaya, alam na alam nilang hindi ito magpapatalo. Nahahalata talaga ang sobrang pagkaatat ng dalawa na magka-love life ang kaibigan nila. Dahil sa edad na 28, never pa itong nagka-girlfriend. Na kung tutuusin, si Jake pa nga ang pinakagwapo at pinakamapera sa kanilang tatlo. Paano ba yan magka-love life kung siya mismo ang umiiwas sa mga babaeng lumalapit sa kanya? Salita ni Andrew na siya namang sinang-ayuna ni Bruce. Kaya naman ngayon, ginipit nila ang kaibigan para magka-girlfriend na ito at wag puro trabaho na lang ang inaatupag. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pagkaasiwa at konting kaba si Christine. Napapansin niyang hindi siya nilulubayan ng tingin ng tatlong mga gwapong lalaki kung saan nakaupo ang mga ito sa bandang sulok na medyo tago ang pwesto. Subalit, malinaw na natatanaw mula sa kinaroroonan ng mga iyon ang kilos ng bawat isa sa loob ng resto bar. Kaya naman, gustong gusto talaga ng tatlong magkakaibigan na doon pumesto para na rin simpleng makabuso ng libre ang mga ito. Habang tumatagal, mas lalo pang nilamo ng kaba si Christine. Pakiramdam niya, mas susing sinusuri ng mga ito ang kabuuan niya hanggang sa kaloob-looban. Ngunit, pilit pa rin niyang nilalabanan ang negatibong nararamdaman. Kumikilos pa rin siya sa naaayon habang pilit na nagpakawala ng peking mga ngiti na talaga namang nakakabighani. Sa likod ng mga ngiting yun, nakakubli doon ang labis na kaba. Unang gabi sa pinaka-first time niyang trabaho bilang waitress. Sobrang nahihirapan siyang mag-adjust dahil bahay-eskwela lang naman talaga ang ginagawa niya noon sa probinsya. Kung kaya, lumalaki siyang mahiyain. Napilitan lang namang magtrabaho si Christina sa edad na 18 para buhayin ang kanyang sarili at upang mabayaran ang mga naiwang utang ng kanyang mga magulang. Naunang namatay ang kanyang ama. Nawala ang tatay niya sa gitna ng karagatan nang hindi mapaghandaan ng kanilang barangay ang paparating na bagyo na siyang kumitil ng maraming buhay noon. Maging sa karagatan at sa bukid man, parehong nag-iwan ng malaking pinsala sa kalikasan ang dumaang bagyo. Kumitil ito ng maraming buhay at isa na doon ang kanyang ama. Hindi matatanggap ng kanyang nanay ang nangyari, kung kaya magbuhat doon, unti-unti na ring nanghihina ang kanyang ina hanggang sa namatay na rin ito na siyang nagpamana pa ng malaking utang dahil sa pagkakasakit ng nanay niya na naging useless lang naman dahil hindi na ito gumaling pa. Kung kaya, napadpad si Christine sa Maynila para makipagsapalaran at umaasang makapag-ipon para makapagbayad sa naiwang utang ng kanyang mga magulang. Ang buong akala ni Christine, magwakas na ang kanyang paghihirap dahil nakapag-asawa siya ng isang mayaman na noong una, inaayawan pa niya dahil sa sobrang magkasalungat naman talaga ang estado nila sa buhay. At totoong nakatulong naman ang kanyang asawa dahil sa pera ni Jake, nabayaran niya ang lahat ng mga pagkakautang ng kanyang yumaong mga magulang sa probinsya. Salamat sa pera ng peke niyang asawa at ngayon maglalaho siyang wala nang inaalalang naiwang utang. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Patuloy pa rin si Christine sa pakikipaglaban sa hamon ng buhay. Hindi na malaya ng dalaga na 5 taon na pala ang kanyang anak. 5 taon na rin itong nakikipaglaban kay kamatayan.
Kung hindi lang sana nagkaroon ng sakit sa puso ang anak niya, siguradong masaya na sana sila ngayong namumuhay ng kanyang anak. Kaya naman, hindi na kaya pang tanggihan pa ni Christine ang matagal nang inalok na trabaho ni Chona. Si Chona ang naging best friend niya sa pinapasukan niyang resto bar noon. At si Chona na rin ang tumulong sa kanya para makalayo sa fake niyang asawa. Pero ngayon, kailangan na talaga niyang bumalik sa Manila, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa anak niyang may sakit sa puso. Maraming mga magagaling na doktor sa Manila, kung kaya malaki ang chance na mabilis ang pagaling ng kanyang anak. Nakuha ni Santino ang sakit sa puso dahil sa araw-araw niyang pag-iyak noong binubuntis pa lang niya ito. Dahil sa kanya, kaya nagkasakit ang kanyang anak. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para lang gumaling ang pinakamamahal niyang anak. Ikakamatay niya kung mawala si Santino sa kanya. Tanging ang anak na lang niyang si Santino ang nagpapalakas sa kanya para mabuhay. Walang bago sa bawat umagang dumarating kay Jake. Nakakabagot na at sobrang lungkot. Habang tumatagal, mas lalo pang nilamon ng kadiliman ang landas na tinatahak ng lalaki. Halos mawawala na siya ng pag-asa na makita pang muli ang asawa niya. 6 na taon nang lumipas. Hindi na biro ang halagang ginastos niya para lang mahanap ang asawa. Yes, asawa talaga niya si Christine. Tunay na asawa. Dahil hindi naman talaga fake ang kasal nila. Ilang araw bago ang kanilang kasal, nakapagdesisyon siyang gawing totoo ang fake sana nilang kasal. Napagtanto niyang wag nang pakawalan ang babae dahil napatunayan niya sa kanyang sarili na mahal naman talaga niya ito. Kung kaya, nais niyang pakasalan muli ang dalaga. Kasal na walang nakadikit na pagkukunwari. Ngunit sa kasamaang palad, ayun, nabigo ang maganda niyang plano. At eto ngayon ang nagpapahirap sa kanya sa loob ng 6 na taon. Mas lalo pang nagpapabigat sa kanya ang isiping baka may iba na ang kanyang asawa na talaga namang kumukulo ang dugo niya sa tuwing maiisip niya na may ibang lalaki nang minahal ang kanyang asawa. No, it can't be. Babawiin niya ang asawa kahit may anak pa ito sa iba. After all, kasal sila. Legal na kasal. Nang gagalaiting usal niya sa kanyang sarili na siya namang sumira sa kanyang araw. Idagdag pa itong asungod niyang private investigator na wala man lang na ibalitang maganda sa kanya sa loob ng 6 na taon. Matamlay ang boses niya na kinakausap ang kanyang investigador na parabang pagod na ang katawan niya sa buong maghapong pagtatrabaho. Bigla siyang nabuhayan. Napakiramdam niya, umakyat na sa ulo ang dugo niya. Are you sure? Nauutal niyang tanong. Wala siyang sinayang na sandali. Kaagad niyang tinungo ang restaurant noon. Ang suki nilang tinatambayan noon. Natigil na lang ang pagpupunta nila doon matapos ikinasal si Jake. Matapos ikinasal si Jake at Christine. Hindi niya sukat akalain na sa paglipas ng 6 na taon, dito pa rin pala niya muling matagpuan ang asawa. Well, wala siyang pakialam kung ano ang nangyari sa babae sa nakalipas na mga taon. Basta ang mahalaga para sa kanya, makuha niyang muli ang asawa. Na kahit may kinakasama pa ito ngayon, wala siyang pakialam. Siya ang pinaka may karapatan sa babae dahil siya ang legal na asawa nito. Walang pag-alinlangang nilapitan ni Jake ang babae. Nagulat pa ito at gano'n na lang namilog ang mga mata nito na para bang nakakita ito ng multo nang masigurado nito kung sino ang taong nangahas na abalahin
ang kanyang trabaho. Ikaw? Naibulalas ng babae. Papaano nangyaring nandito kaagad ang lalaking ito ngayon? Gayong sinabi naman ni Chona na hindi na nagpapakita pang muli ang lalaking ito mula nung ikinasal sila. Papaano nito na lamang nandito siya? Naguguluhang tanong niya sa kanyang sarili. Nakalimutan niyang mayaman at maimpluwensya pala ang lalaking ito. Ngunit anong kadramahan na naman ang nais na palalabasin ng lalaking ito? At bigla na naman siyang hinanap ng hudyong ito. Hindi na pinakawalan pa ni Jake si Christine. Magbuhat noon, sinisigurado niyang hindi na mawawala sa paningin niyang babae at kailangang maiuwi niya ito ngayon sa kanilang bahay. Walang nagawa si Christine, kundi ang napilitang sumama na lang sa lalaking labis na yung kinamumuhian para maiwasan ang nagbabadyang gulong tiyak na lilikhain ni Jake, lalo pa't dumarating na ang dalawa pang asungod nitong mga kaibigan. Talagang solid pa rin pala ang tropa ng tatlo. Bulong niya sa sarili habang simpleng iniirapan ng mga ito. Bumalik ka na sa bahay mula ngayon. Kung kailangang ikulong kita, gagawin ko. Huwag ka lang mawala muli sa akin. Lita niya nito na talaga namang tinututulan niya ng labis. Hindi maari. Paano na lang ang anak niyang nakakonfine sa hospital? Nag-aalalang aniya sa sarili. Kaya naman, nakikiusap siya ng maayos dito. Pumayag na siyang hindi na magtatrabaho pa sa resto bar. Basta ba, si Jake ang magbibigay ng magiging sahod sana niya doon sa resto bar. Nahahalata ni Jake na sobrang tindi talaga ang pangangailangan ni Christine sa pera. Pero kung ano man ang dahilan ng babae, hindi na niya kailangan pang malaman. Baka mamaya, hindi pa niya kayang tanggapin kung ano man yun. Ayos lang. Wala na siyang pakialam doon. Ayos lang sa kanya yun. Basta ang mahalaga para sa kanya, nasa kanyang asawa. Kailangan niyang mapalapit sa babae para bumalik ang dating pagtingin nito sa kanya katulad noon. Walang balak si Christine na ipagtapat kay Jake ang tungkol sa kanyang anak. Baka masaktan lang siya kung ayaw kilalanin ng amang bata. Lalo pa at ang buong akala ni Jake may asawa na siya. Kaya nga, mas pinili na lang niyang manahimik para hindi na humaba pang usapan. Ang hirap pa naman magpaliwanag, lalo pa at puno ng pagdududa ang utak ng kausap. Nalaman ni Jake mula sa mga kasambahay na umaalis ang asawa niya araw-araw at gabi na ito kung umuwi. Kaya pala, mukhang pagod na pagod ito palagi sa tuwing umuwi siya. Minsan pa nga, nakakatulog na lang itong hindi man lang nakapagpalit ng damit. Nababakas talaga ang sobrang pagod sa mukha nito. Ano kayang pinagkakaabalahan ng babaeng ito? Sa isip niya. Hindi kaya nakikipagkita ito sa lalaki na ipinalit sa kanya? Biglang nagbago ang mood ng lalaki na talaga namang nais niyang manakit at gustong sirain ng kanyang kamao ang mukha ng lalaking ipinalit ni Christine sa kanya. Sinubukan niyang magtanong sa asawa minsan, pero wala siyang nakuhang maayos na sagot mula dito. Ramdam ni Jake na may tinatago ito sa kanya. Pero pinapalampas lang ito ni Jake. Kailangan niyang intindihin ng babae dahil siya naman talaga ang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Hanggang sa umabot na sa sukdulan ang pasensya ng lalaki. Isang araw, lihim niyang sinusundan ang babae. Ospital? Sinong na ospital? Imposibleng ang magulang nito. Gayong alam ni Jake na ulilang lubos na ang asawa niya. Pagkagulat ang bumalate sa mukha ng lalaki nang mapagsino ang taong lihim na inalagaan ng asawa. At sa pagkakataong ito, siya naman ngayon ang nakikinig sa usapan ng may usapan. Ewan ba niya
kung bakit gano'n na lang kalaki ang interes niyang makinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Malino niyang narinig ang sinabi ng bata. Tinawag niyang mami si Christine. Hinahanap ng bata kung nasaan ang kanyang daddy. Shit, may anak na palang asawa niya. At malamang, anak nito sa lalaking ipinalit sa kanya. Ang magaling niyang investigador. Bakit hindi nito nalamang may anak na pala si Christine sa iba? Pero nasaan ang ama ng bata? Bakit ito ngayon hinahanap ng bata? Tanong ni Jake sa sarili. Hindi may paliwanag na awa ang nararamdaman niya sa bata. Hindi lang mapinpoint ni Jake kung ano ang tawag sa feelings na yon. Walang kamali-mali ang lalaki na isa pala iyong lukso ng dugo. Nais niyang magalit kay Christine. Ang bilis lang pala siyang pinalitan sa puso nito at nagkaanak pa. Ang sakit lang. Nalaman ni Jake mula sa doktor ng bata na pera ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa naoperahan ito. Kaya naman, hindi nagdadalawang isip ang lalaki na bayaran ang lahat ng mga expenses ng bata sa hospital. Ganun na lang ang pagkagulat ni Christine nang sinabi ng doktor na naka-schedule na si Santino para sa isang operasyon. Napaluha na lang ang dalaga dahil sa sobrang saya. Kung sino man ang taong nagbayad, hulog siya ng langit. Sa isip niya, saka na niya hanapin ito para pasalamatan ng buong puso. Pag natapos na ang operasyon ng kanyang anak, kahit papagsilbihan niya ito ng buong buhay, hindi siya mag-atubiling gagawin. Pero ngayon, kailangan muna niyang asikasuhin ang anak. Naisip pa naman ni Christine, nakakapalan niya na ang mukha para lumapit at humingi ng tulong kay Jake. Dahil kung tutuusin, kasalanan naman talaga ng lalaki kung bakit natagalan ang operasyon ng anak niya. Kung hindi lang sana siya ginulo ng lalaki doon sa restaurant, siguradong naoperahan na ang bata noon pa. Nakahanda siyang ibenta ang kanyang sarili para lang maligtas ang mahal niyang si Santino. Sa kabilang banda, siya naman talaga ang ama ng anak niya. Kung kaya, magkagipitan man, mapilitan siyang aminin sa lalaki ang totoo. Pero ngayon, tila ba tinulungan siya ng langit upang mananatiling lihim na lang ang relasyon ng kanyang mag-ama. Nanlaki ang mga mata ni Christine nang maabutan niya si Jake sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Umuwi kasi siya sandali para magpalit at maligo na rin matapos malamang successful ang naging operasyon ng kanyang anak. Anong ginagawa mo dito? Paano mo? Paano? Anong paano ang ibig mong sabihin, Christine? Biglang pinutol ng lalaki ang nais pang sabihin ng kanyang asawa. Kung papaano ko nalaman ang lihim mong ito? O kung papaano ko nalaman na anak ko ang batang ito? Tanong ni Jake habang patuloy sa paglandas ang butil-butil na mga luha. Biruin mo ba naman, 5 taong nagdurusa ang anak niya sa karamdaman dahil sa kakulangan ng pera, samantalang siya sobra-sobra ang biyayang meron. Ngunit hindi naman niya masisisi ang asawa, bagkus ang sarili niya ang kanyang sinisisi. Ang katangahan niya ang naging dahilan ng pagdurusa ng kanyang mag-ina. Namilog ang mga mata ni Christine nang biglang lumuhod ang lalaki sa harap niya. Lumuluhang humingi ito ng tawad. Pinatawad naman niyang lalaki dahil hindi lang si Jake ang may kasalanan sa pagdurusa ng kanilang anak. Maging siya man, malaki din ang kanyang kasalanan. Ngayon lang niya napagtanto na kung hindi sana niya pinairal ang pride, sana matagal nang gumaling ang anak niya. Kung lumapit lang sana siya kaagad kay Jake. Mas lalo pang namangha si Christine matapos mapag-alamang si Jake pala ang nagbayad sa hospital bills ni Santino. Kaya ito na operahan. Binayaran ni Jake ang hospital bills ng bata kahit ang pagkakaalam niya, anak ito ni Christine sa ibang lalaki. Binayaran ni Jake
para lang sumaya si Christine. At nang matapos ng problema na dinadala ng kanyang asawa, ganon kamahal ni Jake si Christine. Labis na ikinatutuwa ng babae nang malaman ang lahat. Kulang lang pala sa komunikasyon, kaya hindi nagkaintindihan ang mag-asawa. Masayang namumuhay ang mag-asawa ngayon kasama ang 3 nilang mga anak.